Magandang araw, kaibigan. Handog namin ay mga kwento ng pag-ibig, nakikiliti sa inyong mga puso at magbibigay ng inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating pa na upload. Nagawa pang umungol ni Rachel bago siya tuluyang bumagsak. Hilong-hilo siya. Maagap na sinalo siya ni Mean, ang best friend niya. Inalalayan siya nitong pumasok sa loob ng kondo nito. Solong namumuhay ito roon dahil wala na itong kapamilya sa Pilipinas. Doon siya nagpahatid sa taxi na ipinara niya kanina. God, anong nangyari sa'yo? Bulalas nitong habang tinutulungan siyang makahiga sa couch. Painom ako, Mean, sabi niya. Uhaw na uhaw siya. Sure, wait lang. Patakbong tinungo nito ang kusina. Pagbalik nito, tinulungan siya nitong maiangat ang kanyang ulo para makainom siya. Pumikit siya ng mariin. She was sore all over. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang buong katawan. Pero higit sa pisikal na sakit, mas iniinda niya ang bugbog sa pagkatao niya dahil sa tinakasang sitwasyon. Parang hinalukay ang sikmura niya nang maalala ang pinagdaanan niyang ordeal sa mga kamay ni Conrad Santiago. Kababata niya ito, anak ng kumpare at matalik na kaibigan ng kanyang ama. He was her childhood sweetheart. They grew up together. He was her boyfriend. Pareho silang 18 anyos. Ang akala niya, sa haba ng panahong pinagsamahan nila, lubusan na niya itong kilala. Nagkamali siya. What happened, Rachel? You're a total mess, komento ni Mean. 2 araw na kitang tinatawagan sa cellphone mo, pero hindi ka nagre-return call. Nasagad na ang free text ko sa kakatext sa'yo, pero hindi ka nagre-reply. Kahit si Conrad nandededma. Tahimik pa rin siya. Iniipon pa niya ang kanyang lakas para makapagkomento ng maayos dito. Kailangang maging klaro ang utak niya para makakilos siya kung ano ang tamang gawain. Sumisingit ang takot sa dibdib niya, pero agad din niyang iwinawak si iyon. Walang mangyayari sa kanya kung patuloy siyang matatakot. Hindi naman ako makatawag sa bahay ninyo para hanapin ka dahil baka ako ang idinahilan mo sa pagkawala mo, patuloy ni Mean. Gawain nila iyong magkaibigan, ang pagtakpan ang isa't isa sa mga escapades at kalokohan nila. They were full of mischief. They were always after fun. Pero duda siya kung maibabalik pa niya sa dati ang lahat. Saan ba kayo nagpunta ni Conrad? At talagang ayaw niyong paistorbong dalawa. Pareho kayong hindi sumasagot sa mga tawag ko, tudyo nito. Pagkatapos niyong makipag-party kay Diana, 2 araw kayong nag-disappearing act? Anong drama niyo? O dapat ba akong magtanong? Kumawala ang kanina pa niya pinipigilang hikbi pagkabanggit nito sa pangalan ni Conrad. 2 araw lang pala siya sa poder ni Conrad, pero pakiramdam niya ay taon iyon sa impyerno. She could vividly remember how he had desecrated her body. Memories of that unfortunate night crossed her mind.
Dumalo sila sa isang party ng common friend nila ni Conrad. Pagkatapos niyang inumin ang alak na iniabot nito sa kanya ay nahilo na siya. Dinala siya nito sa pad nito. Doon siya nito pinagsamantalahan. She had been drugged. Kahit nararamdaman niya ang ginagawa nitong pambababoy sa kanya, wala siyang lakas para pigilan ito. Biglang tumayo si Mean at lumapit sa kanya. "Bakit ka umiiyak?" Nag-aalalang tanong nito. Nauwi na sa malakas na hagulhol ang paghikbi niya kanina habang tuloy-tuloy na dumaloy sa isip niya ang dinanas kay Conrad. Niyakap siya ni Mean. "Oh my God! Why are you crying? Anong ginawa sa'yo ni Conrad?" "He raped me, Mean." Napanganga ito at ilang segundo bago nakapag-react. "Oh God! Paanong?" Napailing ito na tila hindi makapaniwala. "Anong ginawa sa'yo ng walang hiyang iyon? Did you say he raped you?" "I can't tell you the gross details," sabi na lang niya. "Okay, wag mo nang ikwento. Try to calm down." Lumayo ito ng bahagya sa kanya at saka nagparuot pa rito sa sala. Ganon ito kapag tensyonada. "Did he have to rape you?" "You are boyfriends. For Christ's sake, anong plano mo ngayon?" "Idedemanda ko siya." Determinadong pahayag niya. "Dapat lang na pagbayaran niya ang kasalanan niya sa'yo. Dapat magpa-medico legal ka. Magpa-blatter." "I'm going to consult our family lawyer." Nanghihinang sambit niya. "Teka nga pala, puti kung papayag sina Tito Paulo na idemanda mo si Conrad. Alam nito kung gaano ka-close ang pamilya nila ni Conrad. Hindi lang magkumpare ang mga ama nila kundi business partners din." "Papayag yon. Bakit hindi? Anak niya ako. Alangan namang mas kampehan niya si Conrad. Kung sa bagay, total nauna naman si Conrad na tablahin ka. Ang importante, pagbayaran niya ang ginawa niya sa'yo, even if it means the severance of your family ties." Bumangon na siya. Marami siyang kailangang gawin. "Maliligo muna ako, Mean. Pahiremin mo muna ako ng damit. Samahan mo na rin akong pumunta sa presinto." "Huwag ka na muna kayang maligo. Sa napapanood ko sa CSI, may mga evidences sa katawan ng rape victim na pwedeng maging vital part sa gagawing investigasyon. It might help kung mape-preserve mo ang katawan mo pagkatapos kang gaguhin ng impaktang iyon, fresh from the crime scene." Hindi na siya kumontra pa. Alam niyang adik ito sa CSI Miami dahil ultimate crush nito si Anton Gutierrez. Mapapakinabangan naman pala niya ang pagkahumaling nito sa TV series na iyon. "Halika na," yaya niya rito. "Ayokong magpakasal kay Conrad, Papa." Madilim ang mukha ng kanyang amang si Paulo Enriquez nang lingunin si Rachel. Ngunit sinalubong niya ang mga mata nito. Gusto niyang ipakita rito na buo na ang desisyon niyang suwayin ang mga utos nito. Inignora niya ang lumalakas na hikbi ng kanyang inang si Monica. Pinuntahan siya ng mga magulang niya sa kwarto niya para kumbinsihin na naman na magpakasal kay Conrad Santiago, ang kanyang rapist. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang gahasain siya ni Conrad. Ginusto niyang idemanda ito at pagbayarin ito sa ginawa sa kanya. Ngunit sa halip na suportahan ay siya ay pinigilan ng sarili niyang mga kapamilya. Siya ang kadugo ng mga ito.
pero direktang kinakampihan ng mga ito si Conrad. Napailing siya. Alam niya ang dahilan kung bakit ayaw ng kanyang ama na magdemanda laban kay Conrad. They had several business ties with the Santiago. Isa na roon ang $1 million shipping company na pinagsososyohan nila. Pero mas importante pa ba ang pera kaysa kanya na anak ng mga ito? Masamang-masama ang loob niya sa kawalan ng suporta mula sa sarili niyang mga magulang. Hindi kita maintindihan, Rachel. Dapat ay magpasalamat pa tayo na nakahanda si Conrad na panagutan ka. Magnobyo naman kayo kaya... Ikaw ang hindi ko maintindihan, Papa. Bakit ba gusto niyo akong ipakasal sa lalaking nang rape sa akin? At sino naman ang maniniwalang ni-rape ka ni Conrad? Nobyo mo siya. Sumama ka sa kanya sa party na iyon, voluntarily. There were pictures to prove it. You know where your case stands. Alam mong wala kang laban dahil ipinakausap ko na sa'yo ang abogado natin. Attorney Villanueva told you na suntok sa buwan ang gusto mong mangyari. Napakadaling gawa ng butas ang kwento mo. Hindi maniniwala ang judge na hawak ng kaso mo na ni-rape ka ng sarili mong boyfriend. Sumama ako sa kanya sa party na yon, Papa. And yes, he was my boyfriend. Pero hindi pa rin makatarungan ang panggagahasa niya sa akin. Emosyonal na sagot niya. Alam na niyang wala siyang aasahang suporta mula rito, pero bakit kailangan pa nitong ulit-ulitin at ipamukha sa kanya iyon? Kailangan mong pakasalan si Conrad, Rachel. Iyon lang ang nakikita kong solusyon sa problemang ito. Bien and I have already talked about it. Ang tinutukoy nitong Bien ay ang ama ni Conrad. Mas importante ba talaga sa'yo na huwag magulo ang business ties mo with Conrad's family kaysa tulungan akong makamit ang justice sa nangyari sa akin? Ano bang hustisya ang gusto mong makamtan, Rachel? Pakakasalan ka ni Conrad. Nakausap ko na siya. Nagawa lang niya iyon para mapwersta kang magpakasal na kayo. Niyaya na siya ni Conrad na magtanan. Pero tinatawanan lang niya iyon dahil ang akala niya ay nagbibiro lamang ito. They were only 18. There was no need for such rush. They were enjoying life. She wanted to enjoy it for as long as she could. Gusto niyang i-stretch to the limit ang kanyang kabataan. But he took that away from her. You seem not interested in settling down with him. Natakot lang yung bata na mawala ka pa sa kanya, kaya siya nakagawa ng ganoon. Willing naman siyang pagbayaran ang ginawa niya by marrying you. Ikaw lang ang nagmamatigas dyan. Ayokong magpakasal sa kanya, Papa. Pinagbigyan ko na kayo na huwag nang ituloy ang pagdidemanda sa kanya. Masama ang loob na sabi niya. Lahat ng tao sa paligid niya ay nagdidiktang huwag niyang ituloy ang kaso laban kay Conrad. At 18, she did not have the means to pull the case through. Makukuha lang niya ang trust fund na minana niya sa kanyang maternal grandparents kapag tumuntong siya sa edad na 21. Malinaw na sinabi ng kanyang ama na hindi siya nito tutulungan sa pinansyal kung itutuloy niya ang demanda. Bukod sa financial support, higit niyang kailangan ang emosyonal na suporta mula sa mga ito kung itutuloy niya ang kaso. But she would be getting none from her own family should she decide to pursue her case. Rachel, pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa'yo.
Umiling siya. Hindi na kita mapagbibigyan sa gusto mong pagpapakasal ko kay Conrad, Papa. I can't marry the monster. At least give him a chance to talk to you, to make it up with you. Subukan ninyong ibalik sa dati ang relasyon ninyo. I can't. Nasusuka siyang isipin pa lang na magkakaharap sila ng lalaki. Imposible nang mabalik pa sa dati ang lahat. Pagkatapos ng ginawa nito sa kanya, hindi niya masisikmurang makaharap man lang ito. Ikinokonsidera na nga niyang umalis ng bansa para makalimutan ang nangyari. Kung ayaw ng pamilya niyang idemanda niya si Conrad, aalis na lamang siya. Pilitin mo, Rachel, mataas ang boses na sabi ng kanyang ama nang marahil ay hindi siya madaan sa diplomasya. Kung bakit naman kasi hindi ka nag-iisip? Dumiretso ka agad sa presinto at nagreklamo. Alam mong may mga pipitsuging reporters na nagkalat doon. Someone pick up your complaint and turn it into a full-blown controversy. Nararatel ang ibang negosyong bago pa lamang naming pinagsosyosyohan ng titubian mo. The stocks are going down and we have to do something about it. ASAP. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Talaga palang negosyo lang ang mahalaga para sa kanyang ama? Totoo ang sinabi nitong nagkaroon ng alingasngas sa business industry dahil sa pagdulog niya sa presinto. She was a celebrity in her own right, and so was Conrad Santiago. They were socialites, jet setters, heir and heiress. Laman sila ng mga society pages dahil palagi silang nasa parties. Paborito silang target ng mga paparazzi sa business world. A relationship made in heaven. Iyon ang taguri sa kanila ng press. Pero nabago ang tema ng mga balita tungkol sa kanila ni Conrad nang may police beat reporter na nakasagap sa pagpunta niya sa presinto kasama si Mean. Isang linggo rin yatang nagpiesta ang media sa naturang issue. Then, everything died down. Hindi siya tanga para hindi mahulaan kung ano ang nangyari. Ginamit ng kanyang ama ang pera at kapangyarihan nito para patahimikin ang mga kumakawag na dila ng mga reporters. Hindi ko hahayaang malapitan ako ni Conrad. I can't pretend that everything's okay between us. I'm sorry, Papa, pero hindi kita matutulungan sa damage control scheme mo. Papaano niya gagawin iyon, gayong hindi nga niya alam kung papaano uli bubuuin ang pira-pirasong bahagi ng pagkatao niya na winasak ni Conrad. Galit na bumaling ang kanyang ama sa kanyang ina. Kausapin mo yung anak mo, Monica. Put some sense into her head. What do you want me to tell her? Parang lalo lang nag-init ang ulo ng kanyang ama sa isinagot ng kanyang ina. Ikaw na ang bahalang mag-isip kung paano mo kakausapin iyang anak mo. Make yourself worthy, Monica. Lumabas na ito ng kwarto pagkasabi niyon. Halos mabingi si Rachel sa lakas ng pabalagbag na pagkakasara nito sa pinto. Iha, tiningnan niya ang kanyang ina. Naawa siya sa itsura nito. Masakit mang isipin. Monica Enriquez was a doormat wife. Sunod-sunuran ito sa anumang sabihin ng kanyang padre de pamilya. Wala itong sariling desisyon. Sometimes Rachel wondered if her mother was truly happy at all. Malakas ang hinala niya na nagkukunwari lamang itong masaya. Sino bang babae ang magiging masaya sa pagtratong ipinapakita rito ng kanyang ama?
Hindi mo pa pwedeng sundin na lang ang papa mo, Rachel? Para lang wala ng gulo? Para lang pinutol niya ang sinasabi nito. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo, Mama. Hindi magbabago ang pasya ko. I don't want to have anything to do with Conrad anymore. Hinding-hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Lumapit ito sa kanya. Intindihin mo na lang sana ang papa mo. He was worked so hard for... Tinitigan niya itong mabuti. Kahit na hindi siya sang-ayon sa pagiging sunod-sunuran nito sa kanyang ama, inirerespeto niya ito bilang ina. She was warm and was always concerned. Alam niyang mahal siya nito at naipararamdam nito ang pagmamahal na iyon sa kanya sa paraang alam nito. Ma, do you honestly believe that Papa is right about this whole thing? Na tama na kumbinsihin niya akong kalimutan na lamang ang nangyari sa akin and proceed with the relationship with Conrad as if nothing happened? Conrad raped me, Mama. Hindi ito sumagot. Sa halip ay mahigpit na niyakap at saka hinagod ang kanyang likod. A gesture she always did whenever any of her children was in crying and in pain. The gesture used to suit Rachel, pero hindi sa pagkakataong iyon. Masyadong mabigat ang pakiramdam niya para maibsan iyon sa pamamagitan ng paghigpit na yakap ng kanyang ina. I'm so sorry, anak. Kapag kuwan ay anas nito. Yeah, I know, mother. Piping tugon niya. Yeah, you're so sorry for not standing up for me. You're not sorry. You're such a wimp. She should not take it against her mother. Pero ng mga sandaling iyon, ay hindi niya maiwasang maramdaman iyon. Nanggigigil na tumayo si Rachel para buksan ang pinto. Sinabi na niya sa huling katulong na kumatok kanina na ayaw niyang paistorbo kahit na kanino. Sinabi ko nang lalong umakyat ang dugo sa ulo niya na makita kung sino ang makulit na kumakatok sa pinto ng kwarto niya. It was Conrad Santiago. The devil was smiling at her like nothing happened. Ang kapal ng mukha nitong pumunta pa sa kanila pagkatapos ng ginawa nito sa kanya. Hi, sweetheart. Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagpaakyat sa'yo rito? Galit ka pa rin ba? And what did you expect? That I would be excited to see you now? Pasinghal na sabi niya rito. Ipapaalala ko lang sa'yo dahil naapektuhan yata ng kung anong tinira mong drugs ang utak mo. Na nirape mo ako, Conrad. You're a criminal. Nagtaas lang ito ng kilay at nagawa pang ngumisi sa kanya. Says who? Get out of my face, Conrad. Ayoko nang makita ka pa. Sorry to disappoint you, sweetheart. Pero hindi matutupad ang wish mo. Pagkatapos ng kasal natin, you will be seeing me every day for the rest of your beautiful life. Malinaw na narinig ni Rachel ang sinabi ni Conrad, pero ayaw rumihistro niyon sa utak niya. Anong sinasabi mo? Sabi ko, pagkatapos ng kasal natin, araw-araw mo na akong makikita. Sa pad ko na muna tayo titira habang iniisipan natin kung saan natin gustong magstay permanently. I was thinking of... At sinong nagsabing magpapakasal ako sa'yo? She hated his guts. Ang kapal ng mukha nitong mag-ilusyon na magpapakasal siya rito. Everybody says so. Mayabang na sagot nito. Sweetheart, nasa baba ang mga parents natin. By this time, malamang na pinag-uusapan na nila ang magiging kasal natin. Knowing how fabulous my mother's ideas are, I'm sure our wedding will be the grandest this century. Don't you like that? Nanginig ang buong katawan niya sa galit.
Magpakasal kang mag-isa mo, pabulyaw na sabi niya rito. Sabay takbo pababa. Wala siyang pakialam kung ano ang itsura niya sa pagharap niya sa partidos ni Conrad. Kailangang mapigilan niya ang mga ito sa pag-aaksaya ng oras dahil walang mababago sa desisyon niya. She would not marry Conrad. Never. Sabay-sabay na tumingala sa hagdan ang mga taong nakaupo sa sala ng kanilang mansyon. Naroon ang kanyang mga magulang at ang mga magulang ni Conrad. Nahagip ng mga mata niya ang ate Harley niya na katabi ng kanyang ina. Nadepress siya. Pati ba naman ang ate niya ay nakikisali sa circus na iyon? Ang akala pa naman niya ay kakampi niya ito. Nakalimutan niyang sunod-sunuran nga pala ito sa kanilang ama. Iha, go back upstairs and change. Makakapaghintay naman kami. Pinutol agad niya ang sinasabi ng kanyang ama. You're just wasting your time. I will not marry Conrad. Mabilis niyang nilapitan ito at saka mariing hinawakan ang kanyang braso. Go back upstairs, Rachel. Hindi ka kailangan dito. Let us handle this. Tumingin ito sa likuran at tinawag si Conrad. Ihatid mo na uli sa kwarto niya ang mapapangasawa mo, iho. Kami na ni na kumpadre ang bahala rito. Yes, tito. Narinig niyang sagot ng lalaki. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Don't you dare touch me, pasinghal na sabi niya rito. Sabay piksi sa kamay na hinawakan ito. Rachel! Umiling na hinarap uli niya ang kanyang ama. Bakas ang galit sa mukha nito. Nakipag-eye contact siya sa lahat ng nasa sala. Nahalatang nagulat sa eksenang ginawa niya. Pero wala siyang pakialam kung isipin man ng mga Santiago na wala siyang breeding. Mabuti nga iyon para tumanggi na ang mga itong maging kapamilya siya. That would be a great relief on her part. Hindi ako magpapakasal kay Conrad. I don't want him to be a part of my life anymore. He raped me. Conrad Santiago is a rapist. Oh my God! Bulalas ni Mrs. Tanya Santiago. Nilapitan ni Mr. Bien Santiago ang asawa nito at inakbayan. Bawiin mo ang sinabi mo, Rachel. You're offending Conrad's family, sabi ng kanyang ama. Hindi ko babawiin ang sinabi ko dahil iyon ang totoo. Conrad raped me. Hindi ako magpapakasal sa isang rapist na tulad niya. Bumaling siya sa mag-asawang Santiago. But I want to say sorry for wasting your time. Sir, ma'am. Nilapitan ng kanyang ama ang mga Santiago at humingi ng pasensya. Pagpasensyahan niyo na ang anak ko, kumpadre. Rachel doesn't know what she's talking about. I will not marry Conrad and that's final. Mariing pahayag niya, sabay talikod. Nakita niya si Conrad na madilim ang mukha habang nakatingin sa kanya. He used that expression on her many times that night he raped her. At sa mga pagkakataong iyon, nakaramdam siya ng iba yung takot. Pero hindi na ngayon. Conrad could not hurt her in her own territory. Magkakamatayan muna sila. Lumakad siya patungo sa hagdan. She ignored the commotion in the sala. Nasa landing na siya ng hagdan nang marinig niya ang pagsigaw ni Harleen. Ipinagtaka niya iyon dahil gaya ng kanyang ina, wala itong boses kapag nasa malapit ang kanilang ama. Dalhin natin siya sa ospital. Saka lang siya lumingon. Nakita niyang patakbong lumapit si Conrad sa mga ito. Binuhat nito ang kanyang ina. Parang ibinaon ang mga paa niya sa kanyang kinatatayuan nang makitang nakalungay-ngay ang ulo ng kanyang ina habang buhat ito ni Conrad papalabas ng mansyon. Manhid na manhid ang pakiramdam niya. Ipagdasal mong walang masamang mangyari sa mama mo, Rachel. Banta sa kanya ng kanyang ama bago ito sumunod sa labas. Ilang sandali lang
ay nag-iisa na lang siya roon. She had never felt so alone in her whole life. Bumalikwas ng bangon si Rachel nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Kanina pa siya naghihintay ng balita mula sa ospital. Pumasok si Harleen na mukhang pasan ang daigdig. "Kamusta si Mama, ate?" tanong niya. Kanina pa niya ito tinetext pero hindi ito nagre-reply sa kanya. Lalo siyang kinabahan nang hindi agad ito sumagot sa tanong niya. Umupo ito sa gilid ng kama niya at saka siya tiningnan. "Nasa ICU siya, Rachel. Still fighting for her life." Tila pagod na sabi nito. "Oh my God!" Nalulumong bigkas niya. "What happened, ate? Bakit bigla na lang nagkaganon si Mama?" Their mother was healthy. Wala itong palya sa anumang general check-up nito kasama ang kanilang ama. The latest results were all normal. "Nagkaroon ng heart attack si Mama. Wala siyang sakit sa puso," agaw niya sa sinasabi nito. "Wala ka sa posisyon para sabihin yan. You're not a doctor." Napatingin siya sa kanyang kapatid. Naninibago siya sa matigas na tinig nito. Harleen was always soft-spoken like her mother. Mabilis itong humingi ng dispensa nang marahil ay ma-realize ang pagtaas nito ng boses sa kanya. "I can't bear to see our mother in that condition." Ang daming tubong nakasaksak sa katawan niya. Nakahook siya sa respirator. Her doctor cannot give me a definite answer kung gaano katagal siyang magiging ganoon. Natahimik siya. She felt so guilty. Kung may sakit sa puso ang kanilang ina, walang duda-duda kung ano ang na-trigger para atakihin ito. She had been undergoing a lot of stress lately. Iyon ay dahil sa kanya. Palagi siyang kinakausap nito para kumbinsihin na sundin ang gusto ng kanyang ama na magpakasal kay Conrad. Huminga siya ng malalim at saka ibinalik kay Harleen ang atensyon nang magsalita ito. "Hindi mo ba talaga kayang pakasalan si Conrad, Rachel?" Tumigas ang ekspresyon ng mukha niya. "Nirape niya ako, ate. Tell me, paano ako magpapakasal sa kanya?" "I'm sure babawi siya sa ginawa niyang kasalanan sa'yo kapag nakasal na kayo. Mahal ka naman niya. You used to love him too. Nakita ko naman kung gaano kasmooth ang relationship ninyong dalawa before that happened. Pati ba ikaw, kinausap na rin ni Papa para kumbinsihin ako?" Mula nang mangyari iyon sa kanya, noon lang nagpakita ang kanyang kapatid. Sa Nueva Ecija ito nakatira, kasama ang asawa at 2 anak nito. Hasyendero ang napangasawa nito. Ang ama rin nila ang pumili sa bayaw niya para sa kanyang ate. "Matagal na niyang sinasabi na kausapin kita, pero hindi ko ginawa dahil gusto kong igalang ang desisyon mo," sagot nito. "Ginagawa ko ito dahil ayokong makita sa ganoong kalagayan si Mama. She doesn't deserve this. Mabuting tao si Mama. She loves this family so much." Pumiyok ito pagkasabi niyon. Tumulo na rin ang luha mula sa mga mata nito. "Hindi mo ba kayang magsakripisyo para sa kanya, Rachel?" "Ate, buong buhay ko ang gusto mong isakripisyo ko kay Conrad." Hindi makapaniwalang sagot niya. "Paano si Mama?" "Hindi ako magiging masaya sa piling ni Conrad," umiling na sabi niya. Sigurado siya roon. Kinasusuklaman niya ang lalaking iyon. "Hahayaan mo na lang na mamatay si Mama?" "Hindi ko kasalanan iyon, ate," sagot niya. Pero tumahimik din agad siya. Siya ang ugat ng lahat ng stress na nangyayari sa pamilya niya ngayon. Siguradong pine-pressure ng kanilang ama ang kanilang ina para kumbinsihin siya. Nai-imagine niya
ang mga nakakainsultong salita ng kanilang ama sa kanilang ina tuwing hindi nagtatagumpay ang huli na kumbinsihin siya. Kinalakihan na nilang magkapatid ang matatalim na salitang ipinupukol ng kanilang ama kapag hindi nito nagugustuhan ang ginagawa ng kanilang ina. Kaya kahit hindi niya naririnig ang mga pinagsasasabi nito sa kanilang ina, sa kasalukuyang sitwasyon nila ngayon, alam niyang pinapaulanan nito ng masasakit na salita ang kanilang ina. The pressure must have triggered her heart attack. Hinarap niya ang kanyang kapatid. "Are you happy with your married life, ate?" Tanong niya. She had an arranged marriage, courtesy ng diktador na ama nila. Pero dahil likas itong masunurin sa kanilang mga magulang, walang naging alingasngas ang pakikipagkasundo ng kanilang ama sa pamilya tropiko, ang in-laws ni Harleen. "Yes, I'm happy with my married life. Hindi nagkamali si Papa nang ipakasal niya ako kay Edgar," sagot nito. Hindi niya alam kung bakit kahit nakangiti ito ay napansin pa rin niya ang lungkot sa mga mata nito. She realized that it had always been there. Tuwing dumadalaw ito sa kanila roon, kasama ang dalawang cute at makukulit na anak nito, napapansin niya ang kalungkutang iyon sa mga mata nito. Hindi lang niya binibigyan ng pansin dahil masyado itong carefree ng mga panahong iyon. But now that she was beaten by the sad reality that the world was not all rosy at all, she took notice of Harleen's sadness. "Masaya ka ba talaga?" Nang hahamong tanong niya. Tumango uli ito at sinalubong ang mga mata niya. Mabait si Edgar, Rachel. Busy lang talaga siya sa hacienda. But he's trying to make it up with me and the kids kapag may bakante siyang oras. Hindi na lang niya ipinilit ang obserbasyon niya dito. May sarili siyang problema na kinahaharap ngayon. Kaya hahayaan na lang niya ito sa kung anumang mga saloobin o damdamin nito. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko, ate," aniya na unti-unting gumuguho ang depensang huwag magpakasal kay Conrad. Gayong ang buhay ng kanilang ina ang nakasalalay dito. "Magpakasal ka na kay Conrad, Rachel. Give it a chance," ang sabi ni Papa. Nagawa lang daw naman iyon ni Conrad dahil sa takot na mawala ka sa kanya. "But you know that he love you, right?" Hindi siya sumagot. Pagkatapos ng ginawa ng lalaking iyon sa kanya, mahihirapan siyang kumbinsihin ang sarili na mahal nga siya nito. And they were only 18, for crying out loud. Pag-isipan mong mabuti. Ikonsidera mo ang kalagayan ni Mama ngayon. I hate to tell you this, but this might help you to decide. Tiningnan niya ito. Sometimes, we have to make sacrifices for the good of everyone, Rachel. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay mas sinasabi nito iyon sa sarili nito kaysa sa kanya. Ikaw na muna ang bahala kay Mama. Kailangan ko ring umuwi sa hacienda ngayong gabi. Kailan ka babalik? Magpapaalam uli ako kay Edgar. Baka pagbalik ko'y kasama ko na ang mga bata. Sana'y okay na si Mama by then. Balitaan mo ako lagi ha, sabi nito. Tumango siya. Pagdating ni Rachel sa ospital ay nakabukas ang blinds sa glass window ng ICU unit kung saan nakaratay ang kanyang ina. Sumilip siya roon. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang nakadilat na ito. Nasa loob ang kanyang ama na agad sinenyasan ang nurse na isara ang blinds. Agad namang sumunod sa utos nito ang pobreng nurse.
Nabasa niya ang pagbuka ng bibig nito na tila nagsosorry sa kanya nang lumapit ito sa glass window. Umupo siya sa mga benches sa waiting area sa labas ng ICU. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas na rin ang kanyang ama. Madilim ang mukha nito nang lumapit sa kanya. "Anong ginagawa mo rito?" "Pa, gusto kong makita si mama," pakiusap niya. "Hindi mo siya pwedeng kausapin. Hindi pa stable ang kondisyon niya. Baka sumama lang ang loob niya kapag tinanggihan mo na naman ang gusto niyang mangyari." Gusto niyang sagutin ito na hindi naman sariling kagustuhan ng kanyang ina ang ipinapakausap nito sa kanya. That her mother was just being manipulated to convince her to give in to his wishes. Pero baka lalong hindi siya payagan nitong lumapit sa kanyang ina kapag sinagot niya ito ng pabalang. "Hindi ako makapaniwalang magagawa mo ito sa ina mo, Rachel. Dahil sa pagpapairal mo sa katigasan ng ulo mo, inatake si Monica. I did not even know that she had a heart problem prior to this. Because you're always too busy and too unfeeling to notice. Hindi mo pwedeng lapitan ng mama mo hanggat hindi nagbabago ang desisyon mo." "But that's unfair, Papa." "Unfair? What is fair, young lady?" Matalim na tanong nito. "Ikaw ang nagiging unfair dahil hindi mo kami mapagbigyan ng mama mo. Sa palagay mo ba'y gugustuhin naming ipahamak ka sa pangungumbinsi sa'yo na magpakasal kay Conrad? Gusto lang niyang ibangon ang kahihiyan ng pamilya natin sa iskandalong ginawa mo." "Hindi ako ang nag-umpisa ng iskandalo, Papa," giit niya. "We were trying to fix things for you. Kaya nga namamanhi ka na ang parents ni Conrad sa atin. Pero anong ginawa mo? You blew everything out of proportion. You're putting your mother's health in jeopardy. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi ka pwedeng lumapit sa mama mo until you change your mind about marrying Conrad." Nagre-rebelde ang kalooban niya. Pero alam niyang hindi na mababago ang desisyon nito kung hindi siya magpapakumbaba rito. "Gusto kong makausap si mama, pa. Gusto kong marinig ang sasabihin niya, please." "Alam mo kung ano ang sasabihin niya sa'yo. Mas willing na akong makinig sa kanya ngayon." Yumuko siya. She hated him for using the situation to his advantage. But she hated herself more because she could feel herself losing her willpower to resist him. "Paano ako nakakasigurong hindi mo bibigyan ng sama ng loob ang mama mo pag pumasok ka roon? I won't say or do anything that will worsen her condition. Siguraduhin mo lang, Rachel, dahil kapag may nangyari sa mama mo, hindi ka namin mapapatawad ng ate mo." Nilingon nito ang bodyguard nito na nakapwesto sa pintuan ng ICU. "Samahan mo ang senyorita mo sa loob," utos nito sa lalaki. "Thank you, Papa," sabi niya. Nagsuot siya ng hospital gown at mask bago siya tuluyang pinapasok sa ICU. Mabilis siyang lumapit sa gilid ng hospital bed ng kanyang ina. "Mama?" Nagmulat ito ng mga mata. "Rachel." "I'm so sorry, Ma. I'm so sorry. Hindi ko alam na may sakit ka sa puso," sabi niya na hinahawakan ang kamay nito. "Rachel, iha, about Conrad?" Tiningnan niya ito, kagat labing hinintay na lang ang mga susunod na sasabihin nito. Wala siyang lakas para pigilan ito dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya maaaring tumanggi at kailangang pagbigyan ang kahilingan ng kanyang ina. 5 taon ang lumipas. Napatili si Rachel nang biglang may humaklit sa bewang niya paglabas niya ng kwarto ni Sabrina. "Shh!
Baka magising ang anak mo. Nalukot ang ilong niya nang maamoy ang alkohol sa bibig ni Conrad nang magsalita ito. Bitiwan mo nga ako. Nagpumigla siya mula sa pagkakayakap nito sa kanya. Nang makawala siya, ay mabilis siyang pumasok sa master's bedroom. Nadismaya siya nang makitang sumunod ito sa kanya. Nagdalawang isip tuloy siya kung lalabas uli siya para iwasan ito. Ngunit naisip niyang baka gumawa lang ito ng eksena sa labas at baka magising pa si Sabrina. Ayaw niyang masaksihan na naman ng kanilang anak ang pagtatalo nilang mag-asawa. Hanggang maaari ay ayaw niyang mahalata ng bata na may problema sa pagsasama nilang mag-asawa. Si Sabrina ang naging bunga ng paghahalay sa kanya ni Conrad. But despite the traumatic experience, she loved her daughter so much. Ito ang rason kung bakit naging mas katanggap-tanggap sa sarili niya ang naging desisyon niyang magpakasal kay Conrad noon. She looked at her husband. She felt nothing towards him. Kahit ang galit na pumupuno sa dibdib niya sa mga unang taon ng pagsasama nila ay nawala na rin. Conrad had become a total stranger to her. Bihira itong umuwi sa bahay na iniregalo sa kanila ng mga magulang nito sa kasal nila. Ngunit wala silang balak na magreklamo. Mas panatag pa nga ang loob niya sa mga araw na wala ito sa bahay. Mas tahimik silang mag-ina kapag wala ang kanilang padre de pamilya. Iniiwas ni Rachel ang mga mata nang makitang naghubad ng t-shirt si Conrad. Isinunod nito ang suot na pantalon. Basta na lang nito inihagis sa kung saan ang mga hinubad nitong saplot. Why are you looking away, sweetheart? Ayaw mo bang makita ang katawan ng asawa mo? Patihayang humiga ito sa kama. Lasing ka na naman, pumalatak na sabi niya. Hindi niya alam kung lango ito sa alak o sa droga. She could not tell the difference anymore. Basta aware siya na nagbibisyo ito. Kapag umuwi ito sa kanila, ilang araw itong matutulog, ni hindi ito bumabangon para kumain man lang o uminom ng tubig. Basta tulog lang ito ng tulog. Nangingitim na ang paligid ng mga mata nito. Mukha na itong zombie. Nilalaso na ng bisyo ang katawan at utak nito. Nagpakondisyon lang ako, sagot nito. Halika nga rito sa tabi ko, Rachel. Tabihan mo naman ang asawa mo. Hindi niya ito sinagot. Hindi rin siya tumalima sa utos nito. I said, come here. Pasigaw ng sabi nito. Ayokong tumabi sa'yo, Conrad. Ganting sigaw rin niya. Soundproof ang silid nila kaya malaya silang magsigawan doon. Nahulaan siguro ng mga magulang nito na madalas silang mag-aaway. Kaya ginawa ng mga iyon na soundproof ang buong master's bedroom. Bumalikwas ito ng bangon at mabilis siyang nilapitan. Bago pa siya makalabas ng silid ay na-corner na siya nito. Tinangka nitong halikan siya sa mga labi, ngunit mabilis din niyang naiiwas ang kanyang mukha. Itinukod nito ang mga tuhod sa mga hita niya. Ang arte mo naman, mariing pinisil nito ang pisngi niya para huwag siyang makagalaw. Noong una ay hinayaan niyang halikan siya nito. Tiisin mo, Rachel, tutal asawa mo naman siya. She could feel the tension building up inside her stomach. Nang ipasok nito ang dila sa loob ng bibig niya, hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Nasuka na siya. Shit! Sa pagkagulat ay nabitiwan siya nito. Tumakbo siya sa loob ng comfort room at sumuka sa lavatory basin. Bumaligtad talaga ang sikmura niya. Anong gusto mong palabasing babae ka?
Bakit mo ako sinukahan? Nag-e-echo ang boses ni Conrad sa loob ng comfort room at itinapat nito ang sarili sa shower. Patuloy pa rin siya sa pagsuka. Lahat yata ng kinain niya kaninang dinner ay inilabas na niya. Panay ang mura sa kanya ng kanyang asawa habang nagsashower. Napaupo siya sa tile floor ng bathroom nang matapos siya sa pagsusuka. Latang-lata siya. Nang bumukas ang shower curtain, galit na galit pa rin ito. Tinangka niyang tumayo pero nahaklit na nito ang buhok niya. Walang hiya ka, Rachel. Talagang isinusuka mo na ako. Literal na isinusuka mo ako. Nasasaktan ako, Conrad. Bitiwan mo ako. Parang wala itong narinig. Panay pa rin ang mura nito habang kinakaladkad siya palabas ng bathroom. Panay ang pagpupumiglas niya, pero parang sinasapian ito na hindi man lang iniinda ang ginagawa niyang panlalaban. Parang baboy na binuhat siya nito at inihagis sa kama. It was easy for him to do that, kahit nabagsak na ang katawan nito dahil sa pagbibisyo. He was still a 6-footer bastard. Samantalang siya ay lumampas lang ng kaunti sa 5 talampakan. Kinubabawan siya nito habang mariing hawak ang magkabilang pulsuhan. Ang tagal na nating hindi nagtatalik, Rachel. Ngayon lang ako hihiling. Hindi mo pa ako pampagbigyan? Isinusuka mo akong walang hiya ka? Asawa mo ako? Baka nakakalimutan mo. Siguro may ibang lalaki nang kumakalantari sa'yo, no? Kaya ayaw mo nang tumabi sa akin, sa kama? Bastos ang bunganga mo, Conrad, pabulyaw na sabi nito. Demonyo ang tingin niya rito. Talagang bastos ang bunganga ko. Tikman mo ang kabastosang sinasabi mo. Winasak nito ang suot niyang manipis na pantulog. Nangislap ang mga mata nito habang pinagmamasdan ang dibdib niya. Pinagsisihan niyang hindi man lang siya nagsuot ng kanyang panloob. Kung alam lang niyang uuwi ito, hindi siya magtatangkang magsuot ng manipis na pantulog. Ang ganda pa rin ng asawa ko, hayok na sabi nito bago sinibasib ang dibdib niya. Napasigaw siya ng kagatin nito ang nipol niya. Walang hiya ka talaga. Bahagya itong nag-angat ng ulo. Ganyan nga, Rachel, sumigaw ka. Mas enjoy kung sisigaw ka habang gumagawa tayo ng kasunod ni Sabrina. Ginawa niya ang lahat para labanan ito, pero masyado itong malakas para sa kanya. Bukod doon ay kitang-kita sa mga mata nito na determinado itong angkinin siya. Parang ang lalo pa itong ginaganahan habang patuloy siya sa pagpupumiglas. She stopped fighting him. She just stared hard on the ceiling and tried to imagine that everything was just a bad dream. My God! Anong nangyari sa'yo? Pakisara ng pinto, Mean. Baka biglang dumating si Sabrina. Nanghihinang sabi ni Rachel sa kanyang kaibigan. Nasa play school si Sabrina. She wanted to be cautious. Ayaw niyang makita siya ng kanyang anak sa ganoong kalagayan. Hindi pa siya tapos sa paglalagay ng concealer sa pisngi niya kaya kitang-kita ang pangingitim sa paligid ng kaliwang mata niya. Napabilis ang pagpasok ni Mean pagkatapos nitong ilak ang pinto ng master's bedroom. My God, Rachel! Bakit hinahayaan mong bugbugin ka ng asawa mo? Titig na titig ito sa refleksyon niya sa salamin. Ito ang first time na sinaktan niya ako ng ganito, Mean. Hindi niya sinasabi iyon para ipagtanggol lang si Conrad. It was the truth. Kahit panay ang bangayan nila, tuwing magkikita silang mag-asawa, hindi siya sinasaktan nito. And I will bet my ass that this won't be the last.
Kaya huwag mong hintaying maulit pa iyan, Rachel. Hiwalayan mo na yung asawa mo. Halika, magpa-medical ka para may pruweba kang kapag nag-file ka ng annulment. Napangiwi ito ng pagmasdan uli ang black eye niya. Sinabi ko na sa'yo noon na huwag kang magpapakasal sa tarantadong iyan. Hindi ka nakikinig sa akin. Alam mo kung bakit ako napilitang magpakasal sa kanya, Mean. Paalala niya rito. Hindi ko rin naman maintindihan yang pamilya mo. Naiiling na sabi nito. Nagpakita ka na ba sa parents mo? Nakita na ba nila kung ano ang ginagawa sa'yo ng lalaking pinili nila para maging asawa mo? Umiling siya. Wala siyang balak na lumabas ng bahay nila sa ganoong itsura. Baka atakihin lang uli sa puso ang kanilang ina sa sama ng loob kapag nagpakita siyang may black eye. Bumuntong hininga si Mean. Ano ngayon ang balak mo? Hindi ko pa alam. Umiling na sabi niya. Anong hindi mo pa alam? Aba, dapat by this time ay nagpaplano ka na kung paano mo hihiwalayan si Conrad. Make it legal para kung sakaling may makilala ka. Ano ka ba naman, Mean, ang layo na agad ng itinatakbo ng isip mo, saway niya rito. Ang dami ng panahong nasayang sa buhay mo, Rachel. Don't waste another year sa pagtitiis mo sa walang kwentang taong iyon. You're missing a lot, girl. You're wasting your youth. Paano ang anak ko? Si Sabrina, ang primary concern niya. Nang magkaroon siya ng anak, natuto siyang isa-isang tabi ang sarili para dito. Don't give me that bullshit, mariing sabi ni Mean. Ang daming kaso ng domestic violence na tumatagal ng ilang taon at tinitiis ng battered wife dahil ang mga bata ang ginagawang dahilan. But, think about this, Rachel. Do you think it will be healthy for Sabrina to grow up with a violent father? Wala siyang maisagot doon. O, baka naman kaya ayaw mong himuwalay kay Conrad dahil mahal mo ang gagong iyon. Of course not. Mabilis na tanggi niya. Kinilabutan siya sa sinabi nitong iyon. Mula nang gahasain siya ni Conrad, nawala na ang anumang pagmamahal niya para dito. Kahit ang respeto ay matagal na ring naglaho para dito. Iyon naman pala hiwalayan mo na si Conrad. Tutal, wala ka rin namang maaasahang financial support mula sa kanya. Ni hindi nga siya nagtangkang magtrabaho all these years at hindi mo naman kailangang umasa sa sustento galing sa mga konsentidor niyang magulang dahil pwede mo namang i-withdraw ang trust fund mula sa grandparents mo. Iyon ang gamitin mo para makapagsimula ka ng bagong buhay kasama si Sabrina. 2 years ago nang mag-mature ang trust fund niya, ngunit hindi niya ginagalaw iyon dahil sustentado nga sila ng mga magulang ni Conrad. Ultimo diaper ni Sabrina ay ang mga ito ang bumibili. Sabrina deserves a better life than this, Rachel. Think about it. Dagdag pa ni Mean. I will think about it, Mean. Pangako niya. Seriously. Daddy! Nilingon ni Rachel si Conrad nang marinig ang boses ni Sabrina. Nahuli niyang tutok na tutok ang mga mata ng lalaki sa hubad na katawan ng bata. Kaaahon lang ni Sabrina mula sa bathtub at tinutuyo pa niya ng tuwalya ang katawan nito. Mabilis niyang isinuot kay Sabrina ang bathrobe nito. Ayaw niyang maging malisyoso at mabigyan ng kahulugan ang masamang tingin ni Conrad sa kanilang anak. Pero hindi niya maiwasan iyon. Lulong na si Conrad sa bisyo nito. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang kaya nitong gawin sa kanilang mag-ina kapag bangag ito?
Kaya nga tuwing uuwi ito roon, nagkukulong silang mag-ina sa kwarto ng kanilang anak. Kahit ang mga kasambahay nila ay binigyan niya ng instruction na huwag maglalabas ng quarters kapag nasa bahay si Conrad. "Where have you been, Dad?" tanong ni Sabrina nang dumaan sila sa tapat nito papalabas ng banyo. Kahit nasasaksihan nito ang away nila ni Conrad, ay hindi ito natatakot sa ama. "Sa trabaho, anak," sagot ng kanyang asawa. Lihim siyang napaismid sa isinagot nito. Pareho niyang alam na hindi ito nagtatrabaho kahit isang araw sa buhay nito. Such jerk. Lumuhod ito sa sahig at ginulo ang buhok ni Sabrina. "How's my baby girl?" "I'm fine, Daddy," sagot ni Sabrina. "That's good. Bibihisan ko muna si Sabrina," sabi niya. Tumango ang kanyang asawa at iginaya niya ang bata papasok sa walk-in closet nito. Siniguro niyang nakalak ang pinto bago niya ito simulang bihisan. Sinadya niyang tagalan ang pagbibihis dito para mainip si Conrad kung may balak man itong hintayin ang paglabas nilang mag-ina. Nakahinga siya ng maluwag nang paglabas nila ay wala na ito. Kapag kuwan ay kinatok sila ni Marina, ang yaya ni Sabrina. "Nakahanda na ho ang merienda, ma'am," sabi nito nang pagbuksan niya ito ng pinto ng kwarto. Sakalang niya naalalang hindi pa nga pala nakakapagmerienda si Sabrina dahil kauuwi lang nito galing sa eskwelahan. "Mag-akyat ka na lang dito sa room," pautos niya kay Marina. "But I want to go down, Mommy. I want to eat with Daddy," protesta ni Sabrina. "Okay, sige anak," bumuntong hiningang sabi na lang niya. Napilitan siyang bumaba. Inabutan nilang kumakain na sa mesa si Conrad. Hindi ang niluto niyang baked macaroni ang kinakain nito, kundi ang kanin at ulam. Ipinainit siguro dito sa maid ang tirang ulam kaninang lunch. Parang ilang araw itong hindi kumakain sa itsura nito. Punong-puno ng kanin ang plato nito. "Kakain ka rin, Sabrina?" tanong nito sa kanilang anak. Tumalsik pa ang pagkain mula sa bibig nito nang magsalita ito. "Yes, Dad," sagot ni Sabrina, sabay tingin sa kanya. Baka sa mukha nito ang waring tanong kung bakit nagsasalita ang ama nito habang puno ang bibig. Katatapos lang ituro sa pinapasukan niyang preschool ang table manners. "Don't talk while your mouth is full," napipilitang sabi niya sa kanyang asawa. Gusto niyang batukan ito sa kawalan nito ng table manners. Ipinakikita pa nito iyon sa kanilang anak. Matalim ang tinging ipinukol nito sa kanya. Dinampot nito ang baso at uminom ng tubig. Padabog na ibinagsak nito ang baso sa mesa pagkatapos. "Gusto mo ba akong ipahiya sa harap ni Sabrina?" sita nito sa kanya. Sinulya pa niya ang kanilang anak na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang mag-asawa. Napilitan siyang humingi ng dispensa kay Conrad. "Sorry, katatapos lang kasi ng lesson sa table manners ni na Sabrina sa school. Ayoko lang malito yung bata." Napapitlag si Sabrina sa pagkagulat nang ipukpok ni Conrad ang kamay sa mesa. Mabilis siyang tumayo at nilapitan ang bata. "Go upstairs, baby," bulong niya rito. "No one is going anywhere. Dito lang kayo. Sabayan ninyo akong kumain," sabi ni Conrad. Dahil sa takot ay nagsimula ng umiyak si Sabrina. Nakita niya si Marina at ang isa pang katulong na sumisilip mula sa kusina. Sinenyasan niya si Marina na lumapit. "Pakihatid si Sabrina sa kwarto," utos niya rito.
"Halika na, Sabrina," yaya nito kay Sabrina. Agad namang tumayo si Sabrina para sumama rito. "Sinabi ko nang walang aalis," pasigaw na sabi ni Conrad. "Go upstairs, Sabrina. Marina, ihatid mo na si Sabrina," sabi ni Rachel. Nang sipain ni Conrad ang silya pagtayo nito, iniharang niya ang sarili para huwag itong makalapit agad kina Sabrina. "Pumanik na kayo," muling utos niya kay Marina at Sabrina. Kumaripas ng takbo ang dalawa bago pa makalapit si Conrad sa mga ito. Siya tuloy ang napagbalingan ng kanyang asawa. "Buwisit kang babae ka, pati kay Sabrina sinisiraan mo ako." Natulig siya sa malakas na sampal na dumapo sa pisngi niya. Sinundan pa iyon ng isa. Nalasahan niya ang dugo sa bibig niya. "Hindi na kita kailangang sirain pa sa anak ko. Matalino si Sabrina. Malalaman niya kung anong klaseng tao ka, lalo na sa ipinakita mo ngayon," sagot niya sa boses na puno ng kumbiksyon. Tinalikuran na niya ito para sundan ang kanilang anak sa itaas. Pero huminto siya nang marinig ang pahabol na sinabi nito. "Come to think of it, Rachel, lumalaking mas maganda pa kaysa sayo si Sabrina." Gumapang ang kilabot sa buong katawan niya. Nang lingunin niya ito, at ngising demonyo ito. She did not have the guts to ask him what he meant. Baka lalo lang mademonyo ang utak nito. Mabilis ang mga hakbang na itinuloy na niya ang paglayo rito. Nagising si Rachel sa pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Pagdilat niya ay hindi nga siya nagkakamali. Nakita niya si Conrad na nakaluhod sa sahig, nakatitig sa kanya. Otomatikong tinakpan niya ng kumot ang natutulog na si Sabrina. Nitong mga nakaraang araw ay palagi na siyang tumatabi rito sa pagtulog. Binuksan niya ang lampshade. "Anong ginagawa mo rito?" Baling niya kay Conrad na halatang bangag na naman. Ilang araw na itong hindi umuuwi roon. "Shh!" Tinakpan nito ang bibig niya. Mukha itong baliw sa itsura nito. Suot pa rin ito ang damit na suot nito noong araw na umalis ito. Magulo ang malagong buhok nito. Nangingitim ang paligid ng mga mata nito. She was looking at Conrad, but she was seeing a different person. Napakalaki na ng ipinagbago nito. Hinawakan nito ang dibdib niya. Tinabig niya ang kamay nito. Nandidiri na talaga siya rito. Madilim ang mukhang tumayo ito. "Halika sa kwarto natin, Rachel." Mahigpit siyang hinawakan ito sa pulsuhan at hinila. "Ayoko, bitiwan mo nga ako," paangil na sagot niya habang nakikipaghilahan dito. Hindi niya mailakas ang kanilang boses sa pangambang magising si Sabrina. "Asawa kita, obligasyon mong ibigay ang lahat ng pangangailangan ko," giit nito. "Asawa mo ako, kaya dapat mo akong irespeto," sagot niya kahit alam niyang wala naman itong pinakikinggang katwiran. Binitiwan siya nito, pero mali siya sa inakala niyang sumuko na ito. Walang pakundangang ibinaba nito ang suot nitong boxer shorts. Hindi niya napansin kanina na wala na pala itong pantalon. Nilingon niya si Sabrina. Mahimbing pa rin itong natutulog. Napilitan siyang tumayo. Sa master's bedroom na lang siya makikipag-away kay Conrad. "Walang hiya ka talaga," gigil na sabi niya. "Talagang walang hiya ako. Kung ayaw mo akong pagbigyan." Hinila nito ang kumot na tumatakip kay Sabrina. Natigilan si Rachel. Bago pa siya makakilos ay dinaluhong na ni Conrad
ang natutulog na si Sabrina. Nagulat siya sa ginawa nito, kaya hindi agad siya nakakilos. Sumisigaw na ang anak nila nang matauhan siya mula sa pagkagulat. Nagpupumiglas ito habang nakakubabaw rito ang ama. Pinayo niya ang likod ni Conrad pero hindi man lang ito natinag. "Conrad, ano ka ba? Anak mo si Sabrina. Anong ginagawa mo?" Naghahalo ang tili nilang mag-ina sa katahimikan ng gabi. Tumutulo ang mga luha niya sa sobrang takot. Pero tila walang narinig ang kanyang asawa. He would not listen. Wala na itong kinikilala. Pinahid niya ang mga luha sa kanyang mga mata. Walang puwang ang kahinaan ng mga oras na iyon. Mabilis siyang lumapit sa bedside table. Binuksan niya ang drawer at inilabas ang baril na matagal na niyang iniingatan doon. When she acquired it, she wished she would never have to use it. Pero alam niyang hindi matutupad ang hiling niyang iyon. Itinutok niya iyon kay Conrad na parang baliw at hayok na hayok kay Sabrina. "Bitiwan mo ang anak ko, Conrad," pasigaw na sabi niya. Nang hindi ito matinag, iniumang niya ang baril sa kisame at ipinutok iyon. Saka lang ito tumigil. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang may hawak siyang baril. "Bakit may baril ka?" tanong nito. Itinutok niyang muli ang baril dito. "Bitiwan mo ang anak ko, Conrad," sabi niya. Bumaling siya sa naghihisteryang anak nang hindi inaalis ang mga mata kay Conrad. "Come here, baby." Pero hindi nakaalis si Sabrina sa pagkakadagan nang nashock na yatang si Conrad. "Get off my daughter, o gusto mong iputok ko ito sa'yo," banta niya rito. "Baka pumutok iyan, Rachel. Talagang ipuputok ko ito kung hindi ka aalis diyan. Get off my daughter. Tumayo ka riyan at humarap ka sa pader." Saka lang ito kumilos. Nakataas ang dalawang kamay na tumayo at humarap ito sa pader. Patakbong lumapit sa kanya si Sabrina at nanginginig ang buong katawang yumakap sa kanya. "Huwag kang lalabas ng kwartong ito, Conrad, or I'll shoot you," banta niya. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa baril. Iyon ang lifeline nilang mag-ina ng mga sandaling iyon. Kinuha niya ang kumot sa kama at ibinalot iyon sa kanyang anak. Napunit na ang suot nitong night dress. Hindi niya inaalis ang tingin kay Conrad habang lumalakad sila ni Sabrina palabas ng kwarto. "Let's race downstairs, baby. Kaya mo ba?" tanong niya sa kanyang anak pagkalabas nila ng kwarto. Umiiyak na tumango ito. "Shh! Everything will be alright from now on," pangako niya rito. Sa gitna pa lang ng hagdan ay nakasalubong na nila sina Marina at ang dalawa pang katulong nila. May mga kasama itong unipormadong gwardya. "Ma'am, tinawag ko po yung mga security guard ng kapitbahay natin nang marinig namin sa quarters yung mga putok. Tumawag na po kami sa security ng village. Papunta na po sila rito." Napatango siya. Maaasahan talaga ito. "Hintayin niyo na ako ni Sabrina sa kotse," aniya sabay baling sa guard. "Pakisamahan mo ako sa master's bedroom. Kukunin ko lang yung bag ko." "Sige po, ma'am," sagot nito. "Mami, don't go back there." Inawakan ni Sabrina ang kamay niya. "Don't worry, baby. Sasamahan ako ni Manong. Kukunin ko lang yung bag ko sa room. Nandoon ang susi ng kotse natin. Pati ang cellphone ko. Yaya Marina will be with you until I come back. Okay? Don't worry, baby. We're safe now." Pinigil niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. "Halika na sa car, Sabrina.
Susunod din kaagad sa atin ang mami mo, yakag ni Marina rito. Be careful, ma'am. I will, sweetie. Go. Sakalang ito sumama kay Marina. Abot-abot ang kaba niya nang pumapanhik siya sa hagdan. Kung hindi sa takot na nakita niya sa mukha ni Conrad na makita nito ang baril niya, ay baka nawala na rin siya ng lakas ng loob na bumalik pa sa master's bedroom. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makalabas siya ng kwarto na wala pa rin kahit anino ni Conrad. Anong plano mong gawin, iha? Tiningnan ni Rachel ang kanyang ina. Kung hindi lang sa pagkabigla niya kanina, ay hindi siya didiretso sa kanilang mansyon. Huli na noong maalala niyang baka sumpungin ito ng sakit nito dahil sa bigla nilang pagsulpot ni Sabrina doon, kasama pa ang lahat ng mga kasambahay nila. Napilitan tuloy siyang ikwento rito ang nangyari sa bahay nila ni Conrad. I will file for an annulment. Bukas na bukas din ay ipabablatter ko sa presinto si Conrad. Gagamitin ko lahat ng medical records ko para patunayang may sira sa ulo ang hayop na yon. I will ask for a restraining order para hindi na siya makalapit sa aming mag-iina. Bakit hindi muna kayo mag-usap na mag-asawa? Hindi na siya nagulat sa sinabi ng kanyang ama. Pero hindi na siya muling magpapadikta pa rito. Wala na kaming kailangang pag-usapan, Papa. It's over between us. Ganon lang kadali para sa iyo na itapon ang 5 taong pinagsamahan ninyo ni Conrad? May anak kayo. Oo, Papa. Anak na pinagtangkaan niyang pagsamantalahan kanina lang. Putol niya sa sasabihin nito. I will not put my daughter's safety in jeopardy. Hindi ako papayag na makisama pa kay Conrad. Katatapos lang naming mag-usap ni Bien. He promised to talk to Conrad. Papunta na silang mag-asawa sa bahay niyo ngayon. Magagawan pa naman siguro ng paraan ang problema ninyong mag-asawa. Hindi kailangang magpadalos-dalos. Magpadalos-dalos? Napamaang siya sa kanyang ama. I've given this marriage 5 years pa. Tiniis ko ang lahat sa piling niya. Aniyang hindi mabanggit-banggit ang pangalan ni Conrad. Suklam na suklam siya rito. I shouldn't have allowed this sham marriage to ruin my life in the first place. Pero hindi ako papayag na pati ang buhay ng anak ko ay sirain ng lalaking iyon. I will file for an annulment and nothing can stop me from doing it. Bigyan mo ng isa pang chance ang asawa mo. Nangako si Bien na iparerehab nila si Conrad. Ano ba naman yan? Hindi niya napigilang magmura dahil para mapasinghap ang kanyang ina. Matagal na niyang sinasabi iyon. Puro naman sila satsat. Pero pagdating kay Conrad, masyado siyang malambot. Bakit kasi hindi ko na lang binaril ang demonyong iyon kanina? Ngayon ay kaya ko nang lumaban sa kaso, Papa. May sapat na pera na ako. Self-defense, kaya napatay ko ang halimaw na iyon. Maaabswelto ako sa kaso. Nanlulumong napaupo siya sa sofa. Hindi niya napigilang mapahugulhol ng iyak. Rachel! Pinahid niya ang kanyang mga luha at saka sinalubong ang mga mata ng kanyang ama. Nakapagdesisyon na ako. Tinawagan ko na rin si Mean para ikuha ko ng abogadong hahawak sa annulment case. Yang kaibigan mong yan ang nang-iimpluwensya sa'yo para makipaghiwalay sa asawa mo. Gusto niyang tumulad ka sa kanya na hiwalay sa asawa? Madilim ang mukhang tura nito. Nagpakasal si Mean sa boyfriend nito pagka-graduate nito ng college. It was whirlwind romance, which ended up in a hasty wedding, which eventually ended in separation.
but it should not be taken against her. Mean was a good friend. Kaibigan ko si Mean, Papa. At kung nagpa-impluwensya ako sa kanya, hindi ako dapat nagpakasal kay Conrad in the first place. Depensa niya sa kanyang kaibigan. I don't think tama ang gagawin mong pakikipaghiwalay sa asawa mo. Isipin mo ang magiging epekto kay Sabrina kung lalaki siya na walang ama. Si Sabrina ba ang talagang gusto mong isipin? O ang magiging epekto nito sa negosyong pinagsososyohan ninyo ng mga Santiago? Hindi ito nakakibo. Tumayo na siya. Useless lang na makipagtalo rito. Babalikan ko na si Sabrina sa kwarto. Paalam niya sa mga ito. Rachel! I had a long night, Papa. Gusto ko nang magpahinga. Marami pa akong aasikasuhin bukas. Give this matter a couple of days. Hayaan mong mag-die down ang emosyon mo bago ka magdesisyon. Pangungumbinsi pa rin ito sa kanya. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Matatag na sagot niya. Gusto kong makalaya kami ng anak ko kay Conrad. Ayaw mo bang tulungan ang asawa mong magbagong buhay? Napapalatak siya. Ano ba ang ipinakain ng mga Santiago dito at nag-aabogado pa ito para kay Conrad sa kabila ng ginawa ng hayop na iyon sa kanilang mag-iina? Kung gusto niyang magbago, matagal na niya dapat ginawa iyon at hindi niya dapat gawin iyon para sa akin o sa ibang tao. Dapat magbago siya para sa sarili niya. Nakilala mo naman si Conrad bago siya malulong sa bisyo. He used to be so sweet and responsible. I haven't seen that man for a long time, sagot niya. Tiningnan niya ang kanyang ama pati ang kanyang ina na nakayuko lang ng mga sandaling iyon. Buo na ang desisyon ko. Makikipaghiwalay ako kay Conrad. That's final. Kung ipagpipilitan ninyo kaming dalawa, patayin nyo na lamang ako, Papa. Matapang ka na dahil nakuha mo na ang trust fund mo. You're financially independent now. Inagaw niya ang sasabihin nito. Arguing with him was draining her. That's true. Hindi ko itatanggi iyon. Pero kahit wala pa akong pera, kahit sa patalim ay kakapit ako kung ang kapalit nun ay ang kaligtasan ng anak ko. Masisira din lang ang buhay ko. Buhay ko na lang ang sisirain ko. Hindi ko na idadamay ang anak ko. Kahit ipapatay ko pa ang Conrad na iyon. So, I'm sorry. Hindi ko na kayo mapagbibigyan sa pagkakataong ito. Tiniis ko ang lahat sa loob ng 5 taon. Sisihin niyo siya kung bakit tumantong ako sa desisyong ito. He let this marriage fail. It shouldn't have happened in the first place. But it's too late for regrets now. Nanghihina siya. Pero nang pumasok siya sa kwarto kung saan natutulog na si Sabrina, naramdaman niyang muli ang tapang. She needed to be strong for her daughter. Napag-isipan mo na bang mabuti ang desisyon mo, Rachel? Alam niyang sugo ng kanyang ama ang kanyang ate Helena. Nadulas na ito nang nagdaang araw na tinawagan siya nito sa cellphone para sabihing luluwas ito. Di umano'y nakausap na nito ang kanilang ama kaya nalaman nito ang nangyari. Sigurado siya na kinumbinsi ng kanilang ama ang kapatid niya para kausapin siya at pagbaguhin ang isip tungkol sa pagsasagawa ng mga plano niya. Nag-file na ako ng restraining order kay Conrad para hindi na siya makalapit sa aming mag-iina. Susunod na ang isasampa ng abogado ko ang annulment ng kasal namin, sagot niya. Alam na ba ni Sabrina na makikipaghiwalay ka na sa daddy niya? Matalino si Sabrina. Maiintindihan niya kung bakit nakipaghiwalay ako sa impaktong ama niya. Hindi pa niya nakakausap ng masinsinan ang kanyang anak dahil alam niyang sariwa pa rito ang nangyari. Nagpapakita ito ng senyales
ng trauma. Ayaw nitong lumabas ng kwarto at makikita rito ang takot kapag may lumalapit ditong lalaki. Nagpapasama siya kay Mean sa paghahanap ng child psychologist at gusto niyang ipa-therapy si Sabrina para ma-overcome nito ang trauma. Iniisip mo ba kung anong mangyayari a few years pagkatapos mag-grant ang annulment ng kasal ninyo? Lalaki si Sabrina na walang ama. So, agaw niya sa sasabihin pa nito. Hindi mo ba naiintindihan, ate? Mas mabuti na iyon kaysa lumaki siyang may ama nga sa tabi pero hindi naman safe ang pakiramdam niya. Sa palagay mo ba'y iyon talaga ang tama? Ang magkaroon ng ama si Sabrina na manggagahasa sa kanya? Biglang sumambulat ang galit niya. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag patuloy kaming nagsama ni Chris? Sisirain niya ang buhay ng anak ko. Mapapatay ko siya o ako ang mapapatay niya. Iyon ba ang gusto ninyong mangyari ni na Papa? Hindi ito nakakibo. Pinagtangkaan ni Conrad si Sabrina sa harap ko mismo. Paalala niya rito. Paano kung hindi ko iyon nakita, ate? Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ninyo maintindihan iyon. The height na kawalang hiya niyon ng isang ama sa anak niya. Kung napatay ko si Conrad, I would have been acquitted. Ipinagtanggol ko sa kanya ang anak ko. Rachel! Don't worry, ate. I understand. Alam kong pinipilit ka lang ni Papa na kumbinsin ako na mabago ang desisyon ko. But I'm telling you now, walang kahit ano o kahit sino na makakapagpabago ng desisyon ko. Makikipaghiwalay ako kay Conrad bago pa kami magkapatayan. Determinadong sabi niya. Bumuntong hininga ito. I can't imagine that a father can do that to his own daughter. Siraulo lang ang gagawa ng ganoon. Sa wakas ay sabi nito. Nilaso na ng drugs ang katinoan ni Conrad, ate. Ipapasok daw siya sa rehab ng pamilya niya. Honestly, I don't care anymore. Si Sabrina na lang ang importante sa akin ngayon. Gusto ko siyang ilayo rito. Bakit ka palalayo? You can stay here. I'm sure matutuwa si Mama kung may makakasama siya ritong apo. Alam kong walang problema kay Mama. Si Papa ang problema ko. Nakakaunawang tumango ito. Pagpasensyahan mo na si Papa, Rachel. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa kanya ang mga negosyo ng pamilya. Alam ko, mas importante pa sa kanya ang negosyo kaysa sa kahit sino sa atin. It is the bitter truth that all of us are forced to accept. Huminga na lang ito ng malalim at hindi na nagkomento pa. Nahinto ang tangkang pagkatok ni Rachel sa master's bedroom dahil narinig niya ang mataas na boses ng kanyang ama. Bahagyang nakabukas ang pinto at wala sigurong nakapansin sa mga ito. Anong sinasabi mong hindi mo kayang gawin uli ang ginawa mo dati, Monica? Hindi ba porte mo naman ang pag-arte? Napakunot noo siya. Sa pagkakaalam niya, dating artista ang kanyang ina bago ito mapangasawa ng kanyang ama. Hayaan na natin si Rachel sa desisyon niya, Paulo. Huwag na tayong makialam, sagot ng kanyang ina. Hindi pwedeng makipaghiwalay si Rachel kay Conrad. Not now na kinukumbinsi ko pa si Vien na mabili ko na ang share niya sa isang pabrikang pinagsosyohan namin. Wala na ba talagang importante para sa'yo kundi ang negosyo? Rachel had suffered enough sa piling ng walang hiyang lalaking yon. Kung alam ko lang nahahantong sa ganito, hindi sana ako pumayag sa simula pa lang na magpagamit sa plano mo. Lalong nag-isang linya ang mga kilay niya. Kinutuban siya sa takbo ng usapan ng mga ito. Ano ba ang mahirap sa ipinagagawa ko sa iyo, Monica? Ito na nga lang ang contribution mo sa kabuhayan ng pamilya natin. Hindi mo pa magawa? Nakumbinsi mo si Rachel noon sa acting mo. I'm sure makukumbinsi mo uli siya ngayon. I just need some time habang magkapermahan kami ni Vien. I can't do it, Paulo.
Ayoko nang lukuhin pa uli ang anak natin. What is wrong with you? Ang simple-simple lang ng ipinagagawa ko sa'yo. Hindi mo pa ako mapagbigyan? Pareho kayo ni Harleen na walang silbi. Si Rachel na nga lang ang indirektang nakakatulong ko sa pagpapalago ng negosyo, mawawala pa. Mahal na mahal si Rachel ng mga Santiago dahil kay Conrad. Kaya hinahayaan mong mapahamak ang anak natin at ang apo mo para sa negosyo? We have enough, Paulo. Ano pa ba ang gusto mo? Kahit mawala ang mga Santiago, I'm sure hindi matitinag ang pwesto mo sa business world. Iba pa rin kapag kaalyansa natin si Bien. Ayoko na, Paulo. I can't do it. Nagulat siya sa pagtaas ng tinig ng kanyang ina. Gagawin mong mamamatay tao ang anak natin? O isusugal mo ang buhay niya sa lalaking iyon dahil lang sa kayamanan? Kamuntik nang mapatay ni Rachel si Conrad. She was one trigger away from killing him. Gusto mo bang sa susunod na tutukan ni Rachel ang lalaking iyon ay tuluyan na niyang kalabitin ng gatilyo? Iyon ay kung magkakaroon pa siya ng pagkakataong makahagip man lang ng kahit anong pwedeng ipandepensa sa kanilang mag-ina. And next time, Sabrina might not be so lucky as to escape her father's attempt. Wala ka talagang silbing asawa. Yan pa rin ba ang tingin mo sa akin hanggang ngayon, Paulo? Isang asawang wala pa ring silbi? Basag ang boses na sabi ng kanyang ina. Naawa si Rachel sa kanyang ina. Katulad niya, battered wife ito. Hindi nga lang pisikal ang pananakit na natatamo niya rito mula sa asawa. Pero matindi ang emotional torture na dinaranas nito mula sa kanyang ama. Huwag mo sa akin gamitin ang acting powers mo, Monica. Si Rachel dapat ang inaartehan mo. Natigilan sa pagsasalita ang kanyang ama nang itulak niya ang pinto. Halatang nagulat ang mga ito nang makita siya. Are you eavesdropping on us, Rachel? Defensive kaagad ang tono nito. I heard everything. Huwag niyo nang pilitin si mama na magkunwaring inaatake na naman sa puso para itigil ko ang annulment case namin ni Conrad. Hindi na mababago ang desisyon ko. I'm so sorry, Rachel. Tiningnan niya ang kanyang ina, who looked so miserable. Don't be sorry, ma. Naiintindihan ko na ginawa niyo lang iyon bilang isang mabuti at masunuring asawa kahit pa dahil doon ay napahamak ako. Tiningnan niya ang kanyang ama. I wish you'd realize how lucky you are to have her for a wife. Walang nakakibo sa mga ito. Kapag daka ay impit na humagulhol ang kanyang ina. Tahimik na isinara na niya ang pinto. Wala na siyang tinik sa dibdib. Hindi na niya kailangang alalahanin pa ang kondisyon ng kanyang ina. Malaya na siyang hanapin ang kalayaan nila ni Sabrina. Pula ang kulay ng dapit hapon. Malakas ang simoy ng hangin at nakakaaliw pakinggan ang hampas ng alon sa may dalampasigan. Tanaw niya mula sa kinatatayuan nila ang nakatalikod na si Sabrina. Her daughter was fond of the sea. Mula nang tumira sila sa tahimik na bayang iyon sa Batangas, ay walang araw na lumilipas na hindi ito pumapasyal sa tabing dagat. Umupo siya sa buhanginan at kontentong pinagmasdan ang kanyang anak. She inhaled the sea breeze and embraced herself. Kontento ang pakiramdam niya sa buong kapaligiran. Mag-iisang taon na rin mula nang lumipat sila roon ni Sabrina. Naghihiring pa lang sila sa annulment case para mapawalang bisa ang kasal nila ni Conrad. Ay naghahanap na sila ni Mean ng property na pwede nilang lipatang mag-ina. Sinadya niyang humanap ng property sa malayo para makapagsimula sila ni Sabrina ng bagong buhay. Nakatulong na maraming kontak si Mean kaya napabilis ang paghahanap nila ng mabibilhang property. She had fallen in love
with this place the first time she had visited it. Ganon din si Sabrina. Malaki ang nabawas sa nakuha niyang trust fund pero sulit naman iyon. Masaya sila ni Sabrina sa bagong tahanan nila. Nang matapos ang hearing, wala siyang inaksayahang panahong mag-ina. They moved in and started their lives all over again. Tuluyan ang nagkalamat ang relasyon nila ng kanyang pamilya dahil hanggang sa huling sandali ay hindi siya sinuportahan ng mga ito sa desisyon niyang makipaghiwalay kay Conrad. Wala na rin siyang balita tungkol sa kanyang dating asawa. He never cooperated with the annulment proceedings pero siniguro ng abogado niya na magagrant ang inihain niyang petisyon for annulment dahil sapat ang ebidensyang inihain nila para patunayang psychologically incapacitated si Conrad para maging mabuting asawa. Ayon sa abogado niya, malapit nang lumabas ang desisyon ng korte. Iyon na lang ang hinihintay nila para maging pinal ang kanyang pagiging malaya. Mami, naputol ang pagbabalik tanaw niya sa tinig ni Sabrina. Careful baby, sabi niya rito habang tumatakbo ito papalapit sa kanya. Hindi ka pa rin ba nagsasawa sa pagtingin sa dagat? Umalik ito sa pisngi niya pagkatapos umupo sa tabi niya. Ang ganda-ganda kasi rito, Mami. I'm so glad you like it here, Sabrina. Ito ang unang ikinonsidera niya sa paglipat. Ayon sa child psychologist na kinuha niya para sa kanyang anak, makabubuti sa bata ang lumayo sila at tumira sa isang tahimik at ligtas na lugar para tuluyan na nitong makalimutan ang nangyari. Sabrina was showing progress at sa susunod na school year ay susubukan na niya itong ipasok sa bayan. Kahit naman saan tayo lumipat, magugustuhan ko basta magkasama tayo, Mami. Talaga? Opo, mabilis na sagot nito. Sabay hilig sa balikat niya. I love you, Mami. I love you too, baby. Magkakaroon na tayo ng kapitbahay? Pagbabalita ni Marina habang naghahain ito ng merienda. May nakabili na ng rest house sa kabila? Tanong naman ni Rachel. Sa pagkakaalam niya, matagal nang ibinebenta iyon ng may-ari. Sa katunayan, isa iyon sa mga tiningnan nila ni Mean noong nag-scout pa lang sila ni Mean ng lugar na lilipatan nila ni Sabrina. Hindi lang niya nagustuhan ang maraming open spaces sa kabilang rest house, pati ang mga interiors at furniture nito na halos lahat ay yari sa matitigas na kahoy. Sa dinanas niya kay Conrad, gusto niya ang closed spaces para walang sino man ang basta-basta makakapasok sa rest house. Gusto rin niya ng magagaan na furnitures. Bukas daw ng umaga ang dating ng bagong amo niya, sabi ni Paula. Anitong ang tinutukoy ay ang katiwala sa kabilang rest house. Bagong dating pa lang sila roon pero marami na itong naging kaibigan. Hindi gaya niya na hanggang ngayon ay wala pang kaklose sa lugar na iyon. Hindi siya nag-e-expect na magkakaroon siya ng mga kaibigan doon dahil hindi naman siya lumalabas ng bahay. Natroma na yata siya sa pakikipag-close sa mga tao. She was worried of getting too close with anyone. Napaso na siya kay Conrad. Ito na nga na matagal na niyang kilala noon, nagawa pa siyang gawan ng masama. Paano pa kaya ang bagong kakilala? Dahil doon ay naging aloof siya sa lahat ng taong nakakasalamuhan niya roon. Komportable na lamang siya sa maliit na circle of life na ginagalawan niya ngayon. Wish ko lang na may kasamang kids ang mga bagong titira diyan para may kalaro naman si Sabrina bukod sa atin, ate. Natawa siya sa wish nito. Tatatlo lang sila roon
Kaya kapag nagyayayang maglaro si Sabrina, silang dalawa lang ang halinhinang nauobligang makipaglaro sa bata. Maswerte silang mag-ina dahil sumama sa kanila si Marina. Ulilang lubos na ito, kaya wala na rin itong pamilyang matitirahan. Speaking of Sabrina, hindi pa ba siya gising? Nagsesiesta si Sabrina sa hapon. Sisilipin ko uli ate, sagot nito. Uminom siya ng hot chocolate mula sa kanyang mug at saka tinanaw mula sa kanyang kinauupuan ang malawak na dagat. Kahit na enclose ang buong rest house, siniguro niyang ma-enjoy pa rin niya ang majestic view ng kanyang kapaligiran, kaya maraming makakapal na glass windows sa kabahayan. It was heaven of peace for her. Sandaling nagdalawang isip si Rachel kung lalapit ba siya sa kalapit bahay nila. Nakabukas ang ilaw sa bridgeway sa harapan niyon, kaya naengganyo na siyang lumapit doon. Wala pa ang bridgeway na iyon nang tingnan nila iyon ni Mean ang properting iyon. Hindi siya makatulog, kaya lumabas siya ng rest house at naglakad-lakad siya sa tabing dagat hanggang sa makarating siya sa tapat ng katabi nilang rest house. Naalala niya ang sinabi ni Marina, bukas pa darating ang bagong may-ari niyon, kaya malakas ang loob niyang makiosyoso sa bagong gawang bridgeway. She must admit that the additional structure did wonders to the rest house. Hindi pa man niya nakikilala ang bagong may-ari niyon, natiyak na niyang may good taste iyon. Sa likod ng nakasarang main door ay naroon ang pavilion. Alam na niya iyon dahil nga nakita na niya ang kabuuan ng rest house. Malalaki ang mga bintana roon. All sides were often fully light and cross ventilation. Kung wala lang siguro siyang pinangingilagang nakaraan ni Sabrina, iyon ang pinili niya. Itinaboy niya iyon sa kanyang isip. Wala na siyang dapat katakutan ngayon ng kanyang anak. Dinaman niya ang makinis na kahoy ng bridgeway. Nang tingnan niya ang ilalim niyon, ay narealize niya na isa pala itong koi pond. The new owner definitely had architectural taste. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng kagustuhang makita uli ang loob ng rest house. May mga binago pa kaya roon ang bagong may-ari niyon? Nalibang siya sa pagmamasid sa malinaw na tubig ng pond. Makukulay ang mga isdang gising na gising pang naglalangoy roon. Sino ka? Napalingon siya sa nagsalita. Tumingala siya dahil matangkad ito. Madilim ang mukha ng lalaking titig na titig sa kanya. He had mestizo features and she noticed as she stared at him. Hindi niya alam kung bakit para siyang na magneto sa mukha nito. Gwapo sana ito, pero mukhang sobrang suplado. Magkalapat ang mga labi nito as his dark eyes seemed to pierce her like a common criminal. Lalong pinatingkad ng crew-cut hair nito ang supladong aura nito. This is a private property, miss, and you are trespassing. Gusto niyang humingi ng dispensa rito, pero nainis siya sa tonong ginamit nito. He could have asked her politely to go away. Sa katabing rest house lang ako nakatira, na curious lang ako. Maraming napapahamak dahil sa pagiging curious. Napatingin siya rito. Sakalang siya naging aware na silang dalawa lang ang naroroon. Kalat ang dilim sa buong paligid. Sa katunayan, ang susunod na liwanag na natatanaw niya ay nagmumula na sa kanilang rest house, which was about 500 meters away. Not to mention that this man was a total stranger. Pero wala siyang naramdamang takot kahit pa nga suplado ito. Strange as it was, but
She did not feel any tingle of danger. His presence evoked something else, pero dagling itinaboy niya ang pakiramdam na iyon. Sino ka ba? Kung hindi ikaw ang may-ari nitong rest house, bakit nagtataray ka? Nagtaas ito ng isang kilay. But I am the owner of this rest house. Oh, napahiya siya. It was so rude of you to treat your neighbor like this. Sabi na lang niya nang makabawi. Anyway, I'm going. Kanina pa dapat, sabi nito nang dumaan siya sa tapat nito. Malalaki ang mga hakbang niya papalayo roon. She did not dare look back. Ayaw na niyang makita pa ang lalaking iyon. Napakayabang. Akala mo'y siya lang ang may kakayanang magpagawa ng ganoong bridgeway? Himotok niya. Ipinangako niya sa sariling hindi na siya kailanman lalapit sa rest house na iyon. Ayaw na niyang ma-encounter pa ang saksakan ng supladong may-ari niyon. Kailangan din niyang pagsabihan sina Sabrina at Marina na huwag lalapit sa katabi nilang rest house. Para sa kanya, mabuti nang wala siyang kapitbahay. Kumunot ang noo ni Rachel nang marinig ang pag-iyak ni Sabrina sa komedor. Napabilis tuloy ang pagbaba niya. Kahit tinanghali siya ng gising dahil napuyat siya ng nagdaang gabi. Hindi agad siya nakatulog dahil sa inis sa bago nilang kapitbahay. Anong nangyayari? Tanong niya. Mabilis siyang lumapit sa kanyang umiiyak na anak. Basang-basa ang buong katawan nito habang hinuhubaran ito ni Marina. Hindi ko kasi namalayang nagising na pala si Sabrina. Ate Rachel, nagluluto kasi ako ng breakfast natin. Lumipat daw siya sa kabilang rest house. Inihatid siya rito ni Paula kanina na umiiyak na. Ang sabi, "Bakit basa ka anak?" Tanong niya kay Sabrina. Naiinip siya sa maligoy na pagkukwento ni Marina. "Nahulog ako sa koi pond, mami. Iyon kasing mamang may-ari ng katabi nating rest house." Hindi na niya ito pinatapos magsalita. Umakyat agad ang dugo sa ulo niya nang banggitin nito ang mamang may-ari ng rest house. Malamang na pati si Sabrina ay pinatikim nito ng taglay nitong kasupladuhan. Kung ayaw ipagdadamot nito ang koi pond sa ilalim ng bridgeway nito, dapat ay pagwardyahan nito iyon at balutin ng styro para huwag mapingasan. "Ate, saan ka pupunta?" Tanong sa kanya ni Marina. Hindi niya sinagot ang tanong nito. "Paliguan mo si Sabrina." Para siyang susugod sa gera sa itsura niya. Ramdam niya ang pag-iinit ng buong mukha niya dahil sa tinitimping galit. Magtutuo sila ng lalaking iyon. Tuloy-tuloy siya sa main door ng rest house. Binayo niya ng malakas ang pinto. Wala siyang pakialam kahit pa siguradong mananakit mamaya ang kamay niya dahil sa matigas na kahoy. Yari ang pintong balak niyang gibain. "Ate!" Pinutol niya ang pagbati ni Paula sa kanya. Kilala siya nito dahil may mga pagkakataong lumilipat ito sa kanila para makipagkwentuhan kay Marina. "Nasaan ang amo mo? Anong nangyayari dito?" "Sir Warren," sabi ni Paula. Pumihit siya paharap sa nagsalita. The man was wearing a jogging suit. Halatang galing ito sa pagtakbo dahil tumutulo pa ang pawis nito sa mukha. His shirt fitted his body like a second skin, and the blasted creep and had the body to die for. Matipuno ang pangangatawang nakatago sa ilalim ng t-shirt nito. "Anong kailangan mo, miss?" Ibinalik niya ang mga mata sa mukha nito. There was a glint of amusement in his eyes, pero ayaw niyang i-entertain ang pagkapahiya sa ginawa niyang pagtitig sa katawan nito. "Bakit inihulog mo sa fund ang anak ko?" Kumunot ang noon ni Warren
sa sinabi ng babae. So, the lady was not amiss. May anak pa na pala ito. Itinaboy niya ang tila panghihinayang na pumupuno sa dibdib niya. Ano ang pakialam niya sa civil status ng babaeng ito? Isaksak mo sa baga mo ang koi pond mo. If you had really want the bridgeway and this koi pond for your eyes only, sana'y sa likod ng rest house mo ipinagawa ang structure na iyan. Gigil na sabi nito. He could not help himself but to look at her face. Her skin seemed to radiate with obvious fury, and her mouth. The woman was spitfire. He silently groaned. Kanina pa, hindi gumagana ng matino ang utak niya. The woman's nightdress was distracting him. I can't believe na pati bata, pinapatulan mo? Ang laki-laki mong tao, pero pati inosenteng paslit, pinagsusupladahan mo? Kailangan mo ba talagang ihulog ang anak ko sa fund para lang ma-emphasize ang punto mong private property nyo ito? Kung ikaw kaya ang palanguyin ko kasama mga isda mo. Wow, iyon ba ang sumbong sa'yo ng anak mo? Na inihulog ko siya sa pond? Napapangiwing tura niya. Natigilan ito. Parang biglang binusalan ang bibig nito. Lalong naiyamot ang mukha niya. Basta ka nalang sumusugod dito? Hindi ka pa pala sigurado sa ibinibintang mo sa akin? Pumalatak na sabi nito. Hinagod niya ng tingin ang katawan nito. Hindi rin siguro ito aware na nakarating ito roon na pantulog lang ang suot. I'm sure you came here straight from bed. Saka lang nito iniyuko ang sarili. Natawa siya sa nakitang reaksyon nito nang ma-realize ang sinabi niya. Rachel could not believe what she was hearing. It was a roar of laughter. Kung tutuusin, wala namang nakakapanibago roon. Hindi lang siya makapaniwala na ang supladong lalaking nakatayo sa harap niya ang naririnig niyang tumatawa ng mga sandaling iyon. Parang wala na sa karakter nito iyon. Anong nakakatawa? Tanong niya nang makabawi sa pagkatulala. Pilit niyang ipinaalala sa sarili na naroon siya dahil sa ginawa nito kay Sabrina. Hinapit niya ang sunuot na nightgown para takpan ang sarili. She felt like an idiot dahil sa ginawang pagsugot doon na hindi man lang nakapagpalit ng damit. Pero binigyan na lang niya ng katwiran ang sarili. Nabigla siya na makitang umiiyak si Sabrina kanina. Sumeryoso uli ito, ngunit nasa mga labi pa rin ito ang glint ng ngiti. My daughter is barely 6 years old. Tama ba namang patulan mo siya? Nakaingos na sabi niya. Umiling ito. Hindi ko siya inihulog sa koi pond. Demonyo siguro ang tingin mo sa akin dahil sa nangyari sa atin kagabi. Pero hindi ko magagawa iyon sa isang bata. Ang sabi niya, I'm sure na misinterpret mo lang ang sinabi ng anak mo. Inabutan ko siyang inaabot ang mga isda sa pond. I called her attention dahil baka nga mahulog siya. Pero lalo siguro siyang nagulat sa ginawa ko, kaya nawalan siya ng balanse. Ako pa nga ang tumulong sa kanya para makaahon sa pond. She was hysterical. Ayaw niyang magpahawak sa akin. Ako sana mismo ang maghahatid sa kanya sa rest house ninyo. Pero dahil natatakot siya sa akin, ipinatid ko na lang siya kay Paula. Totoo ho ang sinabi ni Sir Warwick, Ate Rachel, pagtitestify ng nasa likuran niyang si Paula. Naalala niyang sinabi nga ni Marina kanina na inihatid ni Paula si Sabrina sa rest house nila. Anong reaksyon ni Sabrina nang hawakan mo siya? Tanong niya kay Warren. She was hysterical. Sumisigaw siya at natutup niya ang bibig sa realisasyon. Oh my God! Tiningnan niya ng malalim ang lalaki. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ng anak ko.
Kaya kung pwede lang, huwag ka na uling lalapit sa kanya, pakiusap. Pagkasabi niyon, ay tinalikuran na niya ito. Dali-dali siyang lumakad pabalik sa kanilang rest house. Alalang-alala siya sa kanyang anak. Ganoon ang reaksyon ni Sabrina tuwing may lalaking magtatangkang lumapit dito noong nasa mansyon pa siya. Iyon ang resulta ng traumatic experience nito sa demonyong ama nito. Pero ang akala niya ay na-overcome na iyon ni Sabrina. Narealize niya na wala nga pala itong nakakasalumuhang lalaki mula nang lumipat sila sa lugar na iyon. Minimal lang ang exposure nito sa mga lalaki dahil bihirang-bihira itong sumama sa kanya kapag kinakailangan nilang pumunta sa bayan. Si Paula lang ang nag-iisang bumibisita sa kanila sa rest house kaya hindi niya alam na aktibo pa pala ang reaksyon ni Sabrina sa mga kabaro ni Conrad. Hayop ka talaga, Conrad. Bakit ba hindi pa rin kami makawalang mag-ina sa anino mo? Paano haharapin ni Rachel ang kalagayan ng kanyang anak sa sinapit nitong trauma sa kanyang walang hiyang ama? At ano ang magiging papel ni Warren sa buhay ni Rachel at ng anak niyang si Sabrina? Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang mga kaganapan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po and keep safe everyone.